Magandang araw, no, higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama, no, at sa inyong lahat ng kabayan. Mga kabayan, no, ito lang yung masasabi ko sa inyo, no, na kayo ay panay nagdidebate, no, hanggang ngayon hindi nyo masusolve. So mga kabayan, isipin nyo na lang, no, kung hindi naniniwala na Diyos ang anak ng dakilang Diyos Ama, ay pabayaan nyo na lang kasi po ay dito po na hindi po matutupad nyo nung nakasulat na maglagay, no, ang dakilang Diyos Ama ng batong katitisuran, napakalaking batong katitisuran, at Diyos din naman din po ito, no. So hindi po matutupad ito po mga kabayan kung maniniwala po ang lahat ng tao na Diyos ang Mesiyas, no. Kung maniwala tayong lahat na Diyos ang Mesiyas, so hindi po matutupad yung kasulatan, no, na maglagay ang dakilang Diyos Ama ng malaking bato na katitisuran, no. Yun po ang masasabi ko sa inyo upang manawaan nyo mga kabayan. Sa lahat po ng sinasabi ko sa inyo ay yan po ay katotohanan, dahil po yan ay tatlo po, no, ang pinagtatanungan ko dyan, no. Sa katotohanan, no, tatlo ang Diyos na nasa langit ang pinagtatanungan ko dyan, no, na ang Mesiyas nga hindi nga siya umamin nung una, no, na pero nung tinanong ko uli ay umamin na siya na dahil po siya ay hindi na po siya makatanggi dahil ang Ama na po mismo nagsabi at saka ang Banal na Espiritu. So mga kabayan, ito po yung masabi ko sa inyo na ang katotohanan po ay yung katotohanan na sinasabi ko sa inyo diyan na dumalangin lang po kayo, no, araw-araw, no, lumapit lagi po tayong lumapit sa ating dakilang Diyos Ama, ngunit ay sinasabihan ko naman sa sinasabi ko ang katotohanan na ang maliligtas po ay sa ibang sikta ay marami-rami, no, at sa hindi po sa mga tinatamaan po sa sinasabi ko, mga kabayan, sinabihan akong nagtanim ako ng kasinungalingan, no, sa lahat ng religion. So mga kabayan, sa ganitong kalagayan ko ay napakahirap nga po talaga, no, kasi po pag sasabihin mo ang katotohanan, pag sila ang tinatamaan, sasabihin mo sa kanila na nagsisinungaling ka, no? Sabihin nila sa iyo na nagsinungaling ka, no? Pag sila ang tinamaan. Ngunit po ito po ay mga binubulag po ito ni Satanas ang katotohanan, mga kabayan, dahil po ito ay ito po silang katuparan, no, sa bato na dinilagay ng dakilang Diyos Ama sa Israel na malaking bato na katitisuran. So sila po ito ang katuparan, mga kabayan. So wag po na po kayong makipag-argumento dito, no. Ang isipin niyo lang po ay dumalangin lang po kayo ng palagi sa ating dakilang Diyos Ama. Wag niyo na po wag niyo na po silang patulan, no, upang maunawaan niyo, dahil po ang kayo pong nakakaalam, no, sa Mesiyas na siya nga ay Diyos, ay kayo po nga yung maliwanag, no, ang pag-iisip. Dahil po sa katotohanan, mga kabayan, isipin mo tong mga tao na tong hindi naniniwalaan ang Mesiyas ay Diyos, ay tingnan mo, no, kung may tiwala ba ito sa kapwa-tao. Wala itong tiwala sa kapwa, may tiwala ito sa kapwa-tao ito nagtiwala, mga kabayan. Yan ang katotohanan, no, kasi po pag itong mga ito nagkasakit, mga kabayan, ang takbo nito ay ospital, no. Wala itong tiwala sa ating dakilang Diyos Ama, dahil ang katotohanan po ay ito po yung masasabi ko sa inyo. Ang katotohanan po ay pag ikay mapanalanginin, wala sa iyong sakit na dadapo, o kung paniwalaan mo na Diyos ang Mesiyas at siya po rin ang manggagamot, no, sa pinagkaloob ng dakilang ating Diyos Ama sa Kanya, no, nakapangyarihan, dahil siya po ang bugtong anak na ating dakilang Diyos Ama. So ganito po, mga kabayan, yung mga tao na to na hindi iniwala nga Diyos ang Mesiyas, tingnan niyo po sila, no, ang kalagayan ni kapirasong kapangyarihan, wala sila nito, no. Ayun po ang masasabi ko sa inyo, kundi umaasa lang po sila sa kapwa nila tao, no. Sa mga manggagamot, mga kabayan, sila ay umaasa sa kapwa nila tao. Wala sila pong tiwala sa Diyos na ang Diyos mismo ang manggagamot, no. Kung sila ay magkaroon ng karamdaman, ospital, no, kaagad ang takbo nila. Itong mga tao na to, kilala niyo to, no, dahil hindi ito naniniwala sa mga ginawa sinungaling dito ang Diyos, itong mga tao na to, kilala niyo ito, hindi ginawa nila sinungaling ang Diyos, no. Di sila naniniwala na sa mga demonyo, no, o masamang espiritu. Di sila naniniwala dito, dahil, mga kabayan, ito ay ginawa nilang sinungaling ang Diyos. Ito po yung mga tao na binulag ni Satanas, no, ang katotohanan. Upang manawaan niyo, ito po yung mga klaseng tao na binulag ni Satanas, no, dahil wala itong tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, no. Kasi ang pinagkatiwala nito ay yung kapangyarihan ng kapwa nila tao, no, tulad ng mga doktor, no. Pag nagkaroon ito ng karamdaman, takbo ito sa doktor, hindi ito naniniwala sa mga pinagkaluban ng dakilang ating Diyos Ama ng banal na kapangyarihan, no.
So ganito po inyo malalaman ang taong mga hindi sa Diyos po talaga, no? So yun po ang masasabi ko sa inyo upang maunawaan ninyo na huwag nyo na pong pagpipilitan na sila po ay makilala nila ang Mesiyas na isang Diyos, no? Anak ng ating dakilang Diyos Ama, no? Yun po ang masasabi ko sa inyo mga kabayan upang maunawaan ninyo itong mga tao na to. Huwag nyo pong pilitin ito na ipakikuan kaya, no? Kasi at least tama yung sinasabi nyo na ang Mesiyas po ay Diyos, naniniwalang ang Mesiyas ay Diyos o ang Banal Espiritu ay Diyos, no? So upang maunawaan ninyo ito po, no, tandaan po ninyo, itong mga tao na to, ito yung mga sinungaling. Hindi ito sinungaling sa literal mga kabayan na kasabihan, no? Hindi ito literal na sinungaling. Ito po ay mga sinungaling mismo sa espiritual, no? Dahil ang Diyos dito ay ginawang sinungaling. Hindi ito sila naniniwala mga kabayan sa mga masamang espiritu, mga engkanto. Hindi ito sila naniniwala kung ano-anong hindi nila alam mga kabayan. Ginawa nila sinungaling ang Diyos dahil po ang Diyos ay may gawa nito lahat, no? Pati nga si Lucifer nagmula ito sa ating dakilang Diyos Ama, no? Upang maunawaan ninyo, no? Tulad din sabi ko sa inyo, mismo anak to ng dakilang Diyos Ama si Lucifer. Ngunit ito ay rebelde sa dakilang Diyos Ama, no? So upang maunawaan ninyo mga kabayan, ito po ay ang katotohanan, no? Upang malinawan kayo, no? Dahil sa karunungang lihim mga kabayan, nang bumula ako sa karunungang lihim, upang maunawaan ninyo si Lucifer ay isang itlog lamang, no? At saka si Miguel, Arkanghel, no? At sa kwento ito ay kwentong karunungang lihim. Pero ang katotohanan mga kabayan, dito sa kuha nating dakilang Diyos Ama, sa pinagkaloob ng ating dakilang Diyos Ama na kapangyarihan ay pinakilala niya sa akin ang si Lucifer ay hindi ilang isang anghel kundi talagang isang anak siya ng Diyos, no? Anak ng dakilang ating Diyos Ama at ang anak siya ang Mesiyas. Yun po ang katotohanan upang maunawaan niyo dahil po ay tinakwil ito po ay dahil sa kanyang pagkaswail, ito po ay kinikilalang bugtong niyang anak ang Mesiyas, no? Hindi na kinikilala yung kanyang anak na panganay, no? Na si Lucifer. So di na po kinikilala ng ama ito. Ayun po ang masasabi ko sa inyo dahil po ito ay naging masama, no? So mga kabayan, upang maunawaan nyo, no, marami pa po dapat kayo talagang maunawaan kung ano talaga, no, wag nyo pong isirado, no. Yung para sa Diyos bukas po lagi ang isipan, no. Alam ko naman yan mga kabayan, yung mga sa Diyos bukas ang isipan, pero ngunit yung hindi para sa Diyos, yung mga tinatakwil lang Diyos ay sirado ang isipan ito mga kabayan, no. Hindi po talaga ito magkaroon ng liwanag. Yun po ang katotohanan, no. Hindi po kasi mga kababayan maisa sa katuparan yung batong malaking katitisuran sa Israel kung ito'y maniwala lahat na Diyos ang Mesiyas, no? Ayun po ang katotohanan upang maunawaan ninyo. So, mga kabayan, no, hanggang dito na lang. Magandang araw o umaga sa higit sa ating dakilang Diyos Ama sa inyong lahat mga kabayan.